Ayan, bali ito yung papatayo namin, 7.5 by 7 meters. 2 bedrooms lang. So, ang budget namin is nasa 400k fix sana. So, ito yung first day namin. Ah, Bali, nagbabala-bala kung sa Ilocano kasing tawag din nagbabala-bala para makuha mo yung alignment ng mga kalam, yung hollow blocks, yung hulog, and ayun, para maging perpendicular or 90 degrees siya. Kung perpendicular yung mga asinta mo or yung alignment ng iyong mga kalam o yung tinatawag nating poste. Ayan, so bumili na tayo ng mga RSP, reinforcement steel bar, 10mm, 9mm, and 12mm. 12mm gagamitin din sa poste, with the combination of steel rod 9mm, 9mm, and then the 10mm pang ano natin yan, pang vertical and horizontal na asinta sa hollow blocks. So may nagka-cutting, mayroong naghuhukay, may nagbababala-bala para lahat may ginagawa at madaling matapos. So ayan, as traditional ng mga Ilocano, kailangan may gin at kung ano-ano pang mga paniniwala at padugo para may baon. Kasi may sinasabi sila patuki daw. So ganun daw ang patuki talaga. Ako Ilocano ako pero hindi naman, medyo kulang ako sa knowledge pagdating sa mga ganyan. So ayan, yung manok na dugo, ayan lahat ng butas. So iniikot-ikot na lang yung para malagyan ng dugo. Syempre, para hindi masayang ulam na mamaya yan or pulutan. So ito na yung mga poste. So tuloy-tuloy yung paggawa ng poste, rectangle, and kasabay ng paghuhukay. Ayan. So ang lalim ng foundation mo and yung footing mo ay nakadepende kung ano yung papatayo mong bahay, kung may 2 story o kung maliit lang, or kung depende rin sa soil. Mag soil test ka kung kinakailangan. Pero kung medyo kabisado mo na yung lupa dahil naghuhukay ka naman, so alam mo na yung gagawin mo para maging matibay yung bahay mo. So yan, tuloy-tuloy lang sila, dalawang skill, dalawang labor. So yung panambak kasi nilalagay dyan sa gitna kasi pang backfill natin dyan kasi tataas yung flooring natin ng 2 to 3 hollow blocks layers horizontal. Tama, horizontal. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, so may 7 tayong column. So ito na yung mga hollow blocks. So binigyan na lang sa amin dahil may relative ng 11 pesos per piece. Pag sa iba yan 11.50 to 12 pesos per piece. So nabuhusan na yung footing, inuna yung footing. Ayan, so ito yung semento. Ang bili ko dyan 235, diniliver na. Pero habang tumatagal nakakita tayo ng 225, i-deliver din. So malaki yung matitipid natin. Buti na lang nag-canvas tayo sa ibang mga hardware. So yun yung tip, mag-canvas ka sa mga hardwares. And kung pare-parehas lang naman yung semento na yan, kung saan ka makakamura, doon ka. Dahil hindi ka na basta-basta makakapagbahay ngayon ng medyo kulang sa budget mo dahil sa mahal ang materials ngayon. So kailangan mo ding maging madiskarte, maging matipid, at maging resourceful. So ayan, bali yung alignment ng aasintahan na hollow blocks.
sinukay pa nila yan kasi lalagyan nila ng tinatawag na sintron o belt. It consists of 2 reinforcement bars and lalagyan nila ng mga letter C. Parang stirrups para lang kapit na kapit yung mga taas ng footing ng yung foundation ng mga poste, and para na din maging matibay pagdating sa lindol and etc. So ayan, so ginawa lang nila ito guys ng more than 1 month lang, sa mga 1 month and 9 days. So linggo is ano sila, wala silang pasok, Monday to Saturday only. Ayan, so ongoing pa rin yung paglelay ng mga hollow blocks. So ito yung magiging natin, corner glass. Ayan, dito ito yung main door mo papasok yan. Yan yung mga may abang, yan yung level ng floor natin, mataas talaga. So ito yung dowels ng ating lababo, ito yung CR, ito yung isang room, at ito na naman yung isang room. So 2 bedrooms. So kung mapapansin, marataas yung dowels kasi nga kaya yung sinabi ko kanina, magbabackfill tayo. So ito naman yung septic tank, bali isa lang yung naghukay dyan, napakalalim na yun, malakas talaga yun, naghukay siya, nagpapala. Ayun na nga, package na yun. So naglelay na sila. So ito yung harapan natin, ito yung porch. Ayan, may isa pang step dyan bago makapunta dyan. And then nakatago yung ating main door. Ayan, para hindi na rin masyado expose pagka nagbukas ka. So pagdating dito, living room, and then ayan, dining room, and then kitchen. So ito yung progress ng ating ngayon, ongoing construction ng ating 2 bedrooms bungalow type residential house. Ayan, buti na lang nasa gilid lang kami ng daan, so tutok yung mga materyales, yung ating gravel and sand, cement, hollow blocks, RSB. Ayan, so malapit nilang mabuo. Ayan, so pinapalitadahan na yung para maging matibay at hindi na makapasok yung mga tubig para hindi agad mapuno. So ayan, may divider siya para in case mapuno yun, pupunta naman sa kabila yung liquid, yung or more tubig at naiwan din kasi mas malaki volume. Butas, yung ibang medyo sticky na ways. Yan yung forma kasi guys, bubuhusan yan naman hindi mo na rin makukuha yung forma. So bakit ka pa gagamit ng mga tuba ito na mamahalin kung hindi mo na rin makukuha ito sa vlog? So maging resourceful ka, maging madiskarte. Yung mga kahoy na lang na matitibay, medyo kinukuha na lang ito dyan sa tabi-tabi. And then, naglagay kami ng 2 clean out para in case mapuno yan, pwede mo siyang linisan. Yan. So, pero matagal mapuno yan guys. Kahit ilang taon. Kasi nga yung sa amin sa ilagan is napakalit pero okay na okay pa rin. So, naglalagay na sila ng bench at taas. Medyo umulan lang ang gabi kaya medyo still na puti. May bagong 3-piece pack na. Magaling naman siya, 3-piece pack. Mula sa number 1, Smart Dishwasher. Galing-galing na. Mahal na yung construction salary ngayon. Pero ayan, yung ating layout naman pagdating sa lighting fixtures, electrical. Mahal na kasi tignan nyo naman yung hirap ng mga construction workers na.
So, buti lang nakairam din tayo ng mga GI pipe pang brace. Marami kang magagamit yan para dito sa ating corner window o corner glass. So, sinusukat na taga tawag steel na nagagaling bubong ay final na at mafabricate na kasi made to order guys. Diretso tayo sa mismong company kasi pag sa reseller o kung ano-ano dyan may patong yan mas mamahal. So try natin akyat para makita nyo rin yung product. Ayan. So ito yung harap natin yung porch liban sa RIB type roofing natin. Mayroon pa ang order slab So ito yung gagamitin natin sa mga trusses. Bumili ako ng 2x3 2x4 na channel bar. Yan. So nag-primer din kami kasi para hindi na rin kakalawang. Kaya dupay nga sakit to. In case na hindi mo pa kaya magbobita. Wala pang budget. So ayun guys, yung roofing kasi natin naka-slanting. So long span yun. Naka-inclined. So kaya mas mataas ng less than 1 meter yung hollow blocks natin sa may right side ng ating so ito yung mga C-power lens 2x3 1.2 lang guys yung ginawa natin dahil dikit-dikit naman na sa not more than 60 cm yung gap, and then yun nga kailangan mo rin bumili ng mga rivets 3, 4, 5, 32 para sa DJ, come on. pagka-assemble ng trusses at primer na rin sa mga bakal. Masisipag yung ating mga gumagawa ng ating bahay. So ito yung long span natin, dumating na lahat, wall flashing, wall angle, end flashing, spandrel. So medyo umuulan kasi tapos eksaktong may nagbilad ba, so kawawa sila. Tsaka talagang mabigat guys. Halos 9 meters yan. Yan. So hirap na hirap sila kanina eh. May halos madulas pa. So maroon yung kinuha natin, ewan kong bakit tulad naman yung dumating, pero dahil lang man hindi na madelay, so okay na dahil hindi mo rin naman makikita yung kulay ng bubong mo kasi mataas na yung bahay na yun at backfill ka naman, so okay na. Ayan, kompleto naman sa power tools, malaking bentaha yan para mapabilis yung paggawa ng ating bahay. Ayan. So naglalagay na sila ng, nilalagay nila yung paligid yung 2x10 na C-power lens na sa gilid ng ating bahay. Diyan mamaya ilalagay yung ating mga flashing, gutter, ayan, etc. Ayan, beige po yung kulay ng ating mga end flashing at saka spandrel. Ayan. So pagka kinakabit na yan, dyan mo lang makikita yung nagkakaporma na talaga. Mas makikita mo na yung lumalabas talaga yung design. So ito yung taas. Kahit paano tapos na,
Inuulit lang nila yung mga na-spot ng welding kasi para mas lalo maging matibay, and naglalagay din sila ng mga clip between channel bar and C-bar link. Clip na angle bar wine-welding yan para talagang kapit na kapit. Ayan, so nagro-roofing na sila, and then sa baba naman naglalagay na sila ng reinforcement steel bars para sa flooring. Ayan yung asong makulit ng kapitbahay, feel at home. So ayan, malapit na matapos yung lalagay ng sinipat kung ano-ano, and then ito na ng 5 tao mag-aakyat ng bubong. And dahan-dahan lang kasi pag yan tumama sa yung gutter or etc. pwedeng gasgasan, medyo, di ba? Kaysa naman i-repaint mo kung konti lang naman, so sakit din sa ulo. So kailangan mo lang i-ilagay. So ang going ang ating insulator ng roofing, and ganoon din sa floor. Kanina sa taas dahil medyo konti na lang sa taas, bumaba nila muna sila para lang maganti lang yung 2 labor dahil nahihiya daw sila sa may-ari, pero daw maraming mata. Sana ganito lahat ng mga katrabaho, may malasakit na yun, diba? So ayan, ito na yung gutter natin, and nailagay na rin yung lahat ng bubong. Letter L kasing bubong natin, and then kinokomplete na lang yung mga tech screw. Dati nang na-drill yan. Makikita mo naman sa baba kung hindi kompleto ng tech screw or pag yung sinasabi natin pako naman pag sa mga ordinary. Kasi ito yung star maliwanag sa tayo. So hindi talaga yung tech screw. So ito naman panel board natin. Control panel sa likod yung main door. Binuksan. Kita tapos yung pinaglagyan using ka na mag-blocks so ito pang palitada natin. Umorder ako ng sapat ng semento, and nailagay na rin yung mga ano natin breaker kasi tayo isang so ito naghahanap ako dito sa Wilcon or then dual flashing automatic toilet so both ito yung nagustuhan ko. Ito naman siya, wala na siyang delay pero meron siyang pag ano ng tissue, sabon, lababo, complete set of toilet bowl and fittings. Nasa 6,000 plus. Malaki din yung buta. Sinong gusto ko guys? Para hindi at least tayo. Ayan po. Talagang papasok. Pag i-flash mo, talagang walang matitira sa gilid. Ayan. And yung abang ang ating lababo, and then yung kanyang faucet. Toilet bowl, and then yung papunta sa kanyang tangaya na water, and then the shower, faucet ulit sa baba, and then floor drain. Ayan. So ito na yung bahay natin ngayon. Kahit sarap mo na mapalitadahan para nakita lang yung view, and then yung ibang gilid wag mo na. So ayan, naglalagay na sila ng wall angle and spandrel. So ito na yung bahay natin. May kabit na rin yung mga pintuan. And ito rin yung nagsusukat na for glass and aluminum. Ayan. So malapit nang matapos. Ito na yung bahay natin guys.